nais kong isang magandang pagpapaliwanag. Ang ating mensahe po sa umagang dito. Yung katanungan kanina sa paksang tinalakay ni kapatid na Nahum ay napakaganda po. Ang Isaiah 55, kung saan ay may kinalaman din sa akin na ibahagi na kung paano ang tao sa ngayon, lalo na ang mga Kristiyano, ay namumuhay ng puno ng mga pangamba sa kanilang buhay. Alam niyo, likas sa tao, likas sa bawat isa sa atin, bilang isang tao, yung pag-aalala. Lahat naman tayo nag-aalala. Lahat tayo ay may worries, anxieties sa ating mga puso't isipan. Dahil hindi natin alam kung ano yung tiyak na mangyayari sa atin bukas. Kaya sa umagang ito, binigyan ko ng paliwanag, title o pamagat yung aking paksa, Victory over Worry, o kung paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga alalahanin sa ating buhay. Ang worry hindi yan para sa matanda lamang. Ang worry kahit bata ka, mayroon yan. Nag-aalala tayo kapag may problema tayo sa ating pamilya. Nag-aalala tayo sa ating eskwela, sa kalusugan, kabuhayan natin, lahat yan pinag-aalalahanan natin palagi. Nandun yung takot natin sa araw-araw na pamumuhay natin. May isang tao, naglalakad, dahil niya yung kanyang backpack gamit, mabigat. Hirap siyang bitbitin ito. Nakita siya ng isang kapwa niya, kaibigan niya, at tinanong siya, gusto mo bang tulungan kita sa binibigsit kong mabigat na bagay? Ang sagot niya, hindi na okay. Kayang-kaya ko. Tumanggi siya na kung saan ay tutulungan siya na dalhin yung mabigat na dinadala niya na bagay. Ganito rin yung ginagawa ng maraming tao sa ngayon. Pilit nilang binubuhat yung mga bagay na mabibigat sa kanilang mga buhay. Pilit nilang pinapakita na kaya nila yung mga problema hindi nila kayang pasagin. Marami po sa atin ngayon yan. Akala natin, kaya natin ang lahat ng mga pasanin na dumarating sa ating buhay. Pero malinaw yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Na kung saan, hindi kailanman ninais ng Diyos na tayo lamang ang magdala ng ating mga problema o ng ating mga pasanin sa ating mga buhay. Ang nais ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya na kung saan katulong natin siya sa pagdala ng ating mga problema sa ating mga buhay. Sa panahon natin ngayon, lalo't ngayon na kung saan ay napakagulo ng ating sanlibutan. Mayroon tayong 4 na pangunahing worries sa buhay natin. Bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang ordinaryong tao, bawat isa sa atin may worries. Pero kadalasan, ang number 1, 2, 3, 4 na worries natin sa buhay ay ang mga nais kong ihayag sa umagang ito. Bilang magulang, nagwo-worry ka sa iyong anak. Sasagutin yan sa talatang Pilipos at Isayas. Bata ka, matanda ka, nagwo-worry ka sa iyong kalusugan. Bibigyan mong kalinawagan yan sa dalawang
chapter and verses. Ito, yung pangatlo, lahat tayo meron itong worry. Yung ating mga pag-aalala sa pananalapi. Uy, number 1 po ito. At yung panghuling pag-aalala na kung saan ang bawat isa sa atin meron ito, ay yung pag-aalala kung ano yung mangyayari sa future. Siguro makaka-relate po kayo dyan. At siguro, isa sa 4 na yan ay mayroon kayong dinadalang alalahanin sa buhay ninyo. Subukan po natin itong una nating alalahanin. Mga bagay na kung saan ay pinag-aalala sa buhay natin sa ngayon. Ay ito, bilang magulang. Ilan ang magulang dito? Okay, sabi dito kung saan sa Pilipos, sinabi po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan. Binigyan din ito po sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Susundan ko pa po ng isa sa Pilipos na kung saan sa Isaias muna. Ang lahat mong anak ay tuturuan ng Panginoon at magiging malaki ang kapayapaan ng iyong mga anak. Abay, kapag ikaw ay nagpapalaki ng anak sa ngayon, lalo na kung ikaw ay bago pa lamang, nagpapamilya, lahat naman po tayong magulang pinagdaanan yan eh. Natural na mag-alala ang magulang sa kanyang mga anak natin. Ibiro maglaki ng pamilya sa ngayon. Nung panahon namin, siguro tayo, may mga edad na, ang dami nating mga anak, okay lang, kaya daw. Pero ngayon, karamihan ng mga pamilya, 1 o 2 anak, umaangal na, nahihirapan na. Talagang napakahirap magpalaki ng pamilya at mga anak. Ang mahal magpa-ospital, ang mahal na magpa-eskwela. Tapos pag lumaki ang anak mo, hindi mo alam yung kaligtasan niya. Kung sino yung pinili niyang mga kaibigan. Kung naituro ba natin yung tamang spiritual needs niya. Kasi tayo bilang mga magulang, tungkulin nating magulang, responsibilidad nating mga magulang, kung paano disiplinahin ang ating mga anak. Pero ang turo ng Panginoon sa atin, na kapag tayo ay nagpapamilya, isuko natin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin. Siguro naranasan ito ng ilan nating mga magulang sa ngayon. Na sa kanilang pagpapalaki ng kanilang mga anak ay kabahagi ang Panginoon sa pagpapalaki sa kanila. Naramdaman niyo siguro yun, napakagaan. Dahil alam ng bawat isa sa atin na may limitasyon yung kakayahan natin. May limitasyon. Hindi mo kayang bantayan ang mga anak mo 24 oras bilang magulang. Pero alam mo na tanging ang Diyos ang may mas malaking kakayahan para alagaan ang iyong mga anak. At kung kayo naniniwala po dyan, sino ba lagi nakabantay sa ating mga anak? Wala. Limitado yung oras mo bilang magulang. Limitado ang iyong kakayahan sa mga bagay na kung saan ay kaya mong ituro. Pero kapag sinuko mo sa Panginoon, yung iyong ala-ala, yung iyong agam-agam, kung paano mong palalakahin ang iyong mga anak sa tulong ng Panginoon, wala po kayong magiging suliranin. Ilapit mo sa Kanya. Dahil tanging ang Diyos lamang ang may kakayahang ingatan ang ating mga anak.
Maaaring hindi agad ibigay yung pagbabago kung may problema ka sa anak mo. Halimbawa, yung anak mo matigas ang ulo. Yung anak mo mahina ang ulo. Yung anak mo ay may mga barkadang hindi, sabihin na natin, hindi mo masaway. Hindi naman instant ibibigay ng Diyos sa iyo yan na, milagro, pagbabaguhin siya. Hindi po. Patuloy nating ipanalangin. Patuloy nating isuko sa Panginoon nang walang humpay at pusong mapagpasalamat para gabayan nyo kasama ng ating Panginoon ang ating mga anak. Mas maganda pa nga po kung kayo ang magiging magandang ehemplo sa inyong mga anak. Makita sa inyo kung ano yung gusto nyo paglaki ng inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala at paghingi ng tulong sa Panginoon. Kaya wag nyo hayaan yung sarili nyo na lamunin kayo ng takot. Ano kaya magiging bukas ng anak ko? Ano kaya magiging kapalaran niya? Sino kaya yung kanyang magiging kasama sa buhay? Ano kaya ang kanilang magiging kabuhayan? Isuko natin lahat ito. Nang sa gayon, yung ating worries bilang isang magulang para sa ating mga anak ay maibsan. At doon, bilang magulang, kaya pa ang puso na hindi kayang ipaliwanag sa mundo ito. Hindi kayang ipaliwanag. Meron kang peace sa iyong buhay, sa iyong puso. Yun po ang kahalaga. Kaya yung mga nagwo-worries lagi sa mga magulang, hindi po yan gawa ng isang Kristiyano. Pag marami kayong worries, ibig sabihin, maliit ang pagtitiwala mo sa Panginoon. Ngunit kapag ikaw ay mayroong malaking pagtitiwala sa pamamagitan ng iyong panalangin, isuko mo sa Panginoon yung worries mo kung paano mong palalaki ng iyong mga anak, yan po ay sasagutin at tutulungan ng ating Panginoon. Ang ikalawa nating worry sa buhay natin ngayon, yung kalusugan ng bawat isa sa atin. Abay, ito ay nauuol hindi lang sa bata o sa matanda. Kahit kayong mga kabataan, hindi kayo nakakasiguro ngayon kung kayo ay healthy. Well, kami mga matatanda, nagsisimula na kaming makaramdam. Nagwo-worry kami sa sakit namin. Kayo ding mga kabataan. Bagamat kayo ay bata, ay may worries din kayo sa inyong health. Kung ako, dadating na ako sa edad ni Sister Rose. Ilan taon na si Sister Rose? 91! Naku po'y magpapasalamat na. Agoy. Ilan po ba taon na si Sister? 65. Ako po'y magpapasalamat. Ano daw? Yung edad ni Sister na sa edad niya, yan malusog pa, nakakapanig pa sa 3rd floor. Kayo, ewan ko sino may arthritis na sa edad na 25 dyan. Pero sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Isaiah 41:10, lagi tayong nag-aalala, no? Bakit? Yung kalusugan natin, ang mahal ng gamot, ang mahal magpatingin sa ngayon. Kung wala kang trabaho, saan ka kukuha ng iyong panggamot? Nagwo-worry tayo. Konting sakit ng ulo, may tumor na ako agad. Sumakit lang ang tiyan, meron na ako agad. Ang sakit doon. Cancer. Umihilang ng nebula, may sakit na agad ako sa UTI. Ganon ang worry nating lahat. Bawat isa sa atin. Tatakot ka na. Kung ano-ano ng magic ang gagawin mo, hahanap ka na ng mga dahon-dahon, kung ano-ano na yung mga gagamitin. Lahat.
pero hindi mo yung isinuko sa Diyos yung iyong worry about your health. Ano sabi ng Panginoon? Kasama natin ng Diyos kahit tayo ay may sakit. Sabi niya po rito, Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Okay? Oo, aking tutulungan ka. Oo. Aking aalagaan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Alam niyo ngayon kapag na-diagnose ka ng may sakit o may malubhang karamdaman, ano ang una niyong laging ginagawa sa buhay ninyo? Sinabi ng doktor, oh, ito yung resulta ng iyong laboratory mo o yung pagpapacheck up mo. Takot na takot ka, sinunod mo agad yung payo ng doktor. Hindi masama na kung saan ay umasa ka o makinig ka sa mga doctor advices. Okay? Kung kinakailangan ituloy mo yung mga gamutan na kung saan ay itinuturo niya o ina-advise ng mga doktor, hindi masama yun. Hindi masama na dumipende tayo sa medisina, sa makabagong teknolohiya, o sa iba't ibang mga kaparaanan na makapagpapagaan ng ating mga pakiramdam kung tayo ay may mga sakit. Pero ang tanong, bakit hahayaan mo yung takot mo dun sa sinabi ng tao o ng doktor kaysa ang pananampalataya at pananalig mo kung iyong isasubmit sa Panginoon ang iyong problema sa kalusugan? Tinangako ng Panginoon yung kanyang presensya, yung kanyang lakas, yung kanyang tulong sa panahon na tayo ay may mga problema sa kalusugan. Sabi niya, kapag tayo ay nanghihina, kapag tayo ay may mga suliranin, siya ang nagbibigay ng lakas sa ating mga puso. Kapag tayo ay natatakot, siya ay nagbibigay ng tapang. Kapag tayo ay tila nawawalan ng pag-asa, siya ang umaalalay sa atin. Kaso, 35 pa lang ako, may sakit na akong ganito. Bakit natatakot tayong mamatay agad? Dahil hindi natin sinusuko sa Panginoon Diyos yung mga worries natin sa buhay na ito. Abay, sino ba naman hindi matatakot? 35 years. 30. Ang aga ng mga kabataan namamatay ngayon. Napapansin niyo po ba yan? Maaaring sa kinakain. O kaya yung iba depresyon. O kaya yung iba'y kulang sa atensyon. Maraming dahilan. Bakit hindi umaabot yung mga kabataan natin sa edad na kung saan ay ini-enjoy ng mga matatanda noon? So, why worry? If you surrender yourself to God, and God will keep you calm. So, malinaw din po sa kung saan sinabi, Jeremiah 17:14, iyong pagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Ikaw, na sinasabi ng banal na kasulatan po, maaari tayong lumapit sa Kanya ng buong pagtitiwala. Walang anumang second thought na kung tinatawag. Pero hindi ko po sinabi sa inyo huwag kayong magpagamot, ha? Nais ko lamang pong bigyan diin na ang lahat ng ating mga agam-agam, ang ating paglapit sa Panginoon, ay hindi nakasalalay sa medisina lamang o sa mga teknolohiya na mayroon sa ngayon. Ang tunay na pananampalataya na kung saan ay mayroon tayo upang ilapit natin sa Panginoon ang ating mga worries,
lalo na ang ating kalusugan, ang isang magiging pagbibigay kalakasan ng inyong mga pananampalataya. Ito, katlo, lahat tayo ito ay mayroong agam-agam sa ating financial o pananalapi. Subukan nyo na ba na kung saan pag wala kayong pera, bukas hindi nyo na. Kanina may nakita ko sa Facebook, content lang naman daw po, content lang. Kasalukuyan siya nag-iisip kung ano yung kanyang, saan siya kukuha ng pambayad ng ilaw. Tapos lumapit yung bata sa kanya, Mama, pengin pera. Ang balikwas ng ina, sabay sigaw, sabay palo. Yung bata, pinagbalingan, may problema siya, financial. Sabay dapat po ba yun kapag may mga financial stress tayo o mga pag-aalala sa pananalapi? Aba kapag ka ang tao, siguro kayo nakaranas na rin po, na kung saan kapag may problema kayo sa pera, nagdudulot to ng gabi na kung saan ay wala kayong mga tulog. Di kayo nakakatulog. Nag-aalala kayo kung saan tayo kukuha ng pera. Madali kayo madaig ng takot. Pag wala akong pera ito, baka mamaya bigla may kasakit o ganda nito. Pero bakit hindi kayo magtiwala na kung saan tinuro ng Panginoon sa atin na siya ang pinaka-the best na provider sa ating buhay. Pansinin po natin sa Mateo 6:31 hanggang 33. Sabi po, huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming darating o dadamitin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, na dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Malinaw po sa Mateo. Okay, napakasimple na kung saan ang nakakalungkot iba ngayon kanya-kanya ang tao, kanya-kanya ang pamilya. Kasi nyo na lang po, sa pamilya natin, paano kang makakaahon sa kahirapan o sa problema? Nahihirapan ka magbayad ng mga monthly bills nyo. Hindi mo pababa yung iyong mga gastos sa buong buwan. Ay bilang isang pamilya, hindi lamang dapat ang nanay o ang tatay ang namumroblema. Dapat kayong mga anak, marunong din kayong tumulong. Halimbawa na lamang, abay, ang lakas yung maghapon kayo nagbibentilador, tulungan nyo naman magtipid. Magulang nyo sa pagbabayad ng kuryente. Nang sa gayon babawasan ninyong gastusin. Yung ulam, pwede namang ulit initin. May mga anak kung minsan ayaw niya, pwede ba ito ngayon? Inulam ngayon, mamayang hapon, mamayang gabi, ayaw na. Pansin niyo po ba yan? Ang daming bata ngayon, mas maraming kutkutin na nakatago kaysa dun sa tunay na pagkaing healthy. Ang daming request. Bili mo ko niya, bili mo ko no. Talagang mababaon ng magulang niyo sa pananalapi kung hindi niyo sila tutulungan sa mga gastos. Masyado kayong privilege ngayon. So bilang mga bahagi ng pamilya, responsibilidad ng mga anak na tulungan ng kanilang magulang din nang sa gayon, huwag silang nagwo-worry. Kung ano lang yung kapasidad ng magulang, tulungan natin sila. Para naman sa gayon ay huwag naman, hindi yung ubus-ubus biyaya sa araw na ito, bukas nakatunganga. Huwag ganun.
tulungan nyo bilang isang pamilya. Pero alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Hindi ibibigay ng Diyos sa atin yung ating wants. Yung ating yung mga wants. Kailangan ko ng bagong cellphone, ang binibigay sa atin, ipinangako ng Panginoon, yung ating needs. Yung po ang tandaan ninyo. Pagkain, pananamit, kung anong kakainin, kung anong iinumin, at kung ano ang inyong daramin. Hindi na binigay sa inyo sobra-sobra, hindi yung pangangailangan. Kaya kung minsan, bonus na yun, nabigay sa atin. Pero kapag inuna niyo ang Panginoon, yung bonus na yun, kadalasan binibigay sa atin natin. Sabi niyo, magkatrabaho lang kayo, hinili niyo sa Panginoon, matapos na ako ng pag-aaral ko, magkatrabaho lang ako. Dahil napakalalim na iyong pananampalataya sa Panginoon, binigyan ka pa ng bonus. Ang ganda ng trabaho mo. Ang ganda ng benefits mo. At lahat ng benefits mo, nag-enjoy pati lahat ng pamilya mo. Hindi po ba't bonus yun? Dahil nakita ng Diyos yung iyong faith sa Kanya na sinusuko mo yung lahat sa Kanya. Hindi kung kailan nagkaroon ka ng sobra, magmamapuri ka na. Marami po sa ganyan ngayon. Kung sabi po sa Pilipos 4:19, sabi, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian. Malinaw yan, mga kapatid. Kaya huwag kayo dapat mag-worry kung mayroon kayong anumang suliranin sa pananalapi. Pero hindi lahat ng bagay ibibigay sa atin, ha? Tandaan nyo, lalong-lalo na yung sobra. At kung hindi man na ibibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan, sa ngayon, do not get disappointed. God's delay is not God's denial. Maaaring hindi sa ngayon, pero sa tamang panahon, tamang oras, ibibigay niya ito. Magtiwala lamang po tayo sa katapatan ng ating Panginoon. Pinakita niya doon sa awit po, pinakita ni Haring David, nasaksihan niya kung gaanong ka-faithful, kung gaanong pinakita ng Diyos na lahat ng kanyang mga ipinangako sa atin ay kanyang tinupad. At yung panghuli na kung saan, ano pa yung alalahanin na kung saan ay mayroon tayo sa ating buhay. Kung ano ang mangyayari sa bukas. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Mabilang po na sinasabi yan. Sa Mateo 6:34, ang sabi po rito, kaya huwag ninyong ikabilisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa karawan ang kanyang kasamaan. Marami po sa atin nag-aalala kung anong mangyayari sa atin bukas. Bakit totoo naman po yan No one knows exactly kung ano yung mangyayari sa atin. Hindi natin alam. Baka bukas makalawa, ito na ang last nating pagtitipon. O baka naman bukas makalawa, isa sa inyo ang magiging superstar. O isa sa inyo politician. O isa sa inyo magnanakaw. O isa sa inyo ay wala na. Nobody knows. Hindi natin control ang buhay natin. Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng ating kinabukasan. Itong mga nag-aaral nating mga kabataan at hindi ba kayo nag-worry? Ba't kailangan nyo pang mag-aral? Bukas magugunaw na ang mundo. Naniniwala ka doon? Hindi. Hindi natin alam. Ang sama na ng mundo, pero tuloy ang takbo ng buhay natin. Diba? Aral pa rin tayo. Trabaho pa rin tayo. Dahil hindi natin alam
kung ano ang mangyayari bukas. Kaya sa Mateo malinaw po, kaya huwag niyong ikabalisa ang bukas. Hindi po natin maipapaliwanag. Hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa bukas. Yan po yung apat na kung saan ay pinagwo-worry ng bawat isa sa atin. Bata ka man o matanda. Pero ito po, nais kong inyong bigyan ng atensyon kung sakaling kayo ay nasa bahay. Mga talata at mensahe na kung saan ay magpapatatag sa bawat isa sa atin nang sa gayon ay maging mainit, maalab ang ating pananampalataya. Sa Pilipos po, 4:6 po dito ay pinapakita na kung saan sa halip ka mag-alala, manalangin at ibibigay sa iyo ng Diyos ang kapayapaan. Sa Mateo naman ay kung saan inaanyayahan ang lahat na napapagod at nabibigatan na kailangan lumapit ang bawat isa sa kanila, sa Kanya. Sa awit, ilagak nyo ang inyong mga pasalin sa Panginoon. Sa 1, ibinibigay na kung saan ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan ay makikita lamang natin sa Panginoon. At sa Isaiah 26, na kung saan ay pinapahayag dito, ang Diyos ay nagbibigay ng lubos na kapayapaan sa bawat isa. Kaya bilang pangwakas po, nais ko lamang pong sabihin at nais ko lamang na ikatkat sa ating mga isipan bilang isang Kristiyano na kung saan marami tayong pasalin sa buhay natin sa ngayon. Ngunit itinuturo ng banal na kasulatan na kasama natin ang Diyos kung anuman ang ating mga pinagdadaanan, mga pasalin sa buhay natin. Ipanalangin natin ito, magtiwala at sumunod sa ating Panginoon na ibibigay niya ang kasagutan sa ating mga worry. Yan ang pangwakas na kung saan ay binigyan ko ng basihan ang ating pagtuturo po sa araw na ito ay matatagpuan sa unang Pedro 5:7 na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Napakaganda po ng mensahe na ito na kung saan surrender everything and God do the rest for us. Sana po ay na kung saan ay makapagbigay ako ng isang mensahe na ating bibit-bitin upang lalong magpatuloy ang ating pagtitiwala, pagmamahal at paglilingkod sa ating Panginoon na siya lang ang dapat nating kapitan sa panahon na tayo ay may mga pag-aalala sa ating. Magandang umaga.